Kanino ka nakikinig? Magandang araw ng linggo, kapanalig. Nasa ikalawang linggo na po tayo ng Kwaresma. Sister Rose Agtara po ito ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Isinama ni Jesus sina Pedro, Jaime at ang kapatid nitong si Juan at umakyat na sila lamang ang kasama sa isang mataas na bundok. Nagbago ang anyo ni Jesus sa harap nila. Nagningning gaya ng araw ang kanyang mukha at kuminang na puting-puti ang kanyang damit gaya ng liwanag. At napakita sa kanila sina Moises, Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya nagsalita si Pedro at sinabi niya, Panginoon, mabuti at narito tayo. Kung gusto mo, gagawa ako ng 3 kubol. Isa para sa iyo, isa para kay Moses, at isa para kay Elias. Nagsasalita pa si Pedro nang takpan sila ng isang makinang na ulap at mula sa ulap ay narinig ang salitang ito. Ito ang aking anak, ang minamahal, ang aking hinirang. Pakinggan ninyo siya. Nang marinig iyon ng mga alagad, napasubsob sila sa lupa na takot na takot. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinipo at sinabi, Tumayo kayo, huwag matakot. At pagtingala nila, wala silang nakita liban kay Jesus. At sa pagbaba nila mula sa bundok, inutusan sila ni Jesus na huwag sabihin kanino man ang pangitain hanggang may bangon ang anak ng tao mula sa mga patay. Kanino ba tayo nakikinig araw-araw? Sa sarili nating isip, sa payo ng iba, o sa takot na bumubulong sa puso? Sa dami ng ingay ng mundo, balita, social media, mga problema, madaling malunod ang tinig ng Diyos. Sa mundong puno ng ingay at opinyon, madaling makinig sa takot at pag-aalinlangan. Ngunit ang buhay pananampalataya ay nagsisimula kapag pinili nating makinig kay Jesus. Kaya mahalagang huminto at magtanong, sino ba ang sinusunod ko? Sa Ebanghelyo ngayon, malinaw ang tinig ng Ama. Makinig kayo sa Kanya. Sa bundok, ipinakita ni Jesus ang kanyang kaluwalhatian, hindi upang aliwin ang mga alagad, kundi upang ihanda sila sa darating na krus. Isang paalala na ang paghihirap ay hindi wakas, kundi daan patungo sa buhay na walang hanggan. Madalas, mas pinipili nating pakinggan ang takot at pag-aalinlangan. At nakakalimutan nating magtiwala sa salitang nagbibigay buhay. Kaya ngayong panahon ng Kwaresma, inaanyayahan tayong tumahimik at makinig muli. Panginoong Hesus, turuan mo kaming pakinggan ka sa gitna ng ingay. Bigyan mo kami ng tapang na sundan ka kahit mahirap ang daan. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa donors at sponsors ng Mabuting Balita. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong love offerings at donasyon upang maipagpatuloy namin ang programang ito at iba pang mga proyekto sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Maaari niyo pong ipadala ito sa aming donations channels. Ipadala rin po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at nang maisama namin kayo sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Amang makapangyarihan, sa Kwaresmang aming ipinagdiriwang, maunawaan nawa namin ang kahulugan ng pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak at turuan kaming mapagnilayan ito sa aming buhay. Sa pamamagitan ni Hesukristo
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.